Paano nga ba tatalunin ng isang nilalang na may 100k mana? Dahil sa episode na ito ay masasaksihan natin ang laban sa pagitan ng quantity versus quality, strategy versus energy, at mukhang wala na talagang makakapigil pa sa ating bida. Matapos mailigtas ni Jinwoo ang napakaraming sibilyan sa battlefield sa tulong ni Jinho, kaagad naghanda ang ating bida para magseryoso sa laban habang tinitingnan ang mga bangkay ng mga giant at binigkas ang salitang "Arise". Pagkatapos kaagad nagpahayag ng report ang surveillance team ng Japanese Hunter Association na muli na nilang nakuha ang lugar ng Nagoya. Na-recovered na rin ang Nagatsugawa, Shizuka, Takayama, Nagano at marami pang city na muli nilang nakuha sa tulong ni Jinwoo. Hindi makapaniwala si Chairman Matsumoto kung paano ito nagawa ni Jinwoo at na-realize niya na tama nga talaga si Goto Ryoji. Nang nakita daw niya ang mga mata ni Jinwoo sa airport, mayroon siyang kakaibang naramdaman. Hindi na daw mabilang ang hunter na nakilala niya, ngunit naiiba sa lahat si Jinwoo. Ang kapangyarihan daw nito ay hindi maikukumpara sa iba. Nagpakilala si Matsumoto kay Jinwoo at sinabi niyang sila ay nasa emergency situation. Kaya hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa, dediretsahin niya na si Jinwoo. Gusto ni Matsumoto na i-prioritize ni Jinwoo na depensahan ang Osaka dahil papunta na doon ang mga giants. Naisip ni Matsumoto na kahit gaano pa kalakas si Jinwoo, hindi nito kayang talunin ang lahat ng giant na lumabas sa gate. Habang dinedepensahan ni Jinwoo ang Osaka, ininegotiate daw niya ang ibang bansa. At mukhang mayroon na namang kaibang plano itong si Matsumoto mga lods upang magkaroon siya ng benefits. Naging straight to the point din ang ating bida at sinabing hindi niya ito magagawa dahil gagawin niya kung ano ang gusto niya. Kaya nagulat si Matsumoto at ang mga kasama nito dahil nagets nila na gusto ni Jinwoo na talunin ang lahat ng giant na siya lang mag-isa. Na-extract ni Jinwoo ang 5 giants at pinangalanan niya itong si 1, 2, 3, 4, and 5 pagkatapos dumating si Bero at inulat nito na mayroon siyang napatay na isang giant kaya pang number 6 daw yon, sabi ni Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo sa ngayon madali pa naman ang lahat, ngunit hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Ang lahat ng mga Shadow Soldier ni Jinwoo ipinadala niya all over Japan upang tulungan ang mga hunter na patayin ng mga giants. Ang mana ngayon ni Jinwoo ay sobrang napakadami na napakalabong mangyari na siya ay matatalo. Kaya mataas ang guaranteed victory ng ating bida sa laban na ito. Malabong matatalo ng mga giant ang mga Shadow Soldier kung mapapagod lang ito. Kahit magawa pa nila itong madestroy, babalik at babalik lang ito sa dati. Since ang mga Shadow Soldier ay nagiging pure immortal, kaya walang hanggang pag-generate ang mangyayari sa mga Shadow Soldier. Ang main problem ngayon ay ang situation. Nagkakaroon ng dungeon break all over Japan dahil sa dungeon break ng S-rank gate na napagfokusan ng mga S-rank hunter. Ang mga low-ranking beast ay nagsimula ng sumakop ng mga cities, kaya nadodoble ang trabaho ng mga hunter dahil kailangan pang mag-evacuate ng mga tao. Sa ikapitong araw ng dungeon break ay naging fully destruction ng city ng Tokyo habang ang pinakamalaking giant ay nakaupo pa rin sa harap ng gate. May biglang dumating na hunter, ito pala ay si Hanikawa, kaya binati ito ni Jinwoo at tinanong niya kung mayroon bang S-rank hunter na nandito. Wika ni Hanikawa, wala nang S-rank hunter na nasa Tokyo bukod sa kanya dahil hindi na nila maaagapan pa ang nangyaring damage sa buong Tokyo. Since ang mga giant na lumitaw dito ay nakakalat na all over Japan. Ang total S-rank hunter na nag-participate sa raid ay 16 including Jinwoo. Mayroon ng 3 S-rank hunter ang namatay, si Yuri Orlov from Russia at 2 S-rank hunter from Canada. Ang pagpatay daw ng giant ay mas mahirap pa kaysa sa pagpatay ng A-rank dungeon boss dahil gumagalaw ang mga ito bilang isang grupo. Naisip ni Jinwoo kung mayroong 3 S-rank hunter ang namatay, siguradong mas marami ang mga lower rank hunter ang namatay. Dagdag pa ni Hanikawa, 31 giants ang lumabas sa gate. Ang isa tumawid sa dagat papuntang China. Wala daw silang sapat na manpower ngunit salamat daw sa tulong ng mga Shadow Soldier ni Jinwoo, nakikipaglaban daw ang mga ito kasama ang kanilang mga hunter. Kaya wika ng ating bida, wala na pala siyang dapat problemahin pa dahil siya na ang bahalang mag-takedown sa pinakamalaking giant. Nakita ni Jinwoo ang mga gusali na nawawasak at nagkaroon ng sunog. Naaalala niya ang lugar ng Demon Castle, kaya napagtanto niyang ang ruin city ng Demon Castle ay parang isang hint na ibinigay sa kanya ng system.
Naisip ni Jinwoo kung ano kaya talaga ang gustong sabihin ng architect kung ginawa nito ang Demon Castle para sa future na mangyayari. Ngunit palagay niya ang architect ay patay na talaga since hindi na niya ito naramdaman mula nung winasak niya ito, kaya maaaring ang original na katawan ng architect ang nakalaban niya. Sinabi niya kay Hanikawa mukhang nandito na ang lahat kaya magsisimula na ang tunay na laban. Nagulat si Hanikawa sa sinabi ni Jinwoo dahil hindi pa dumadating ang ibang hunter. Sagot ng ating bida, mali ka dahil nandito na ang lahat. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Lumipat ang eksena kay Kanai at Hoshino at makikitang nagawa ng dalawa na talunin ng isang giant. Napansin ni Hoshino na mukhang kakalabanin na ni Jinwoo ang pinakamalaking giant. Ngunit nainis si Kanai dahil bigla daw umalis ang mga shadow na buhay pa ang mga giant na kinalaban nila. At nagpunta ang lahat ng mga shadow sa Tokyo. Pagkatapos ipinakitang sobrang daming shadow ang dumating sa Tokyo upang simulan ang tunay na laban na sinasabi ng ating bida at kaagad naglanding ang kanyang tatlong general sa likod ni Jinwoo na sina Tusk, Igris at Iron. Hindi makapaniwala si Hanikawa sa kanyang nakita sa sobrang daming shadows na dumating at dumagdag pa sa likod ni Jinwoo si Gemma Tank. Pagkatapos mayroon pang epic entrance itong Severo sa kanyang paglanding. Nagpasalamat si Jinwoo dahil nakarating na ang lahat at inutusan niya si Jinwoo na samahan si Hanikawa na umalis papunta sa malayong lugar. Tinawag ni Jinwoo ang 11 Giants Shadow Soldier at inilagay niya ito sa harap upang magsisilbing tank. At heto na nga mga lods, sinimulan na ni Jinwoo na utusan ng lahat ng mga shadows na salakayin ang pinakamalaking giant. Nagpalabas ng aura si Vero sa sobrang excite habang ang mga giant, ant at iba pang mga shadow creature ay nagmimistulang langgam sa sobrang dami. Kalmado lamang ang huge giant at naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon habang inoobserbahan din ni Jinwoo kung ano ang magiging hakbang nito. At makikita naman talaga natin mga lods na ilang batalyong shadow ang pinakawala ni Jinwoo towards sa pinakamalaking giant. Ngunit biglang nagulat ang ating bida dahil bigla itong tumayo and in just one dash sa sobrang bilis nito nabura ang napakaraming shadow at nagkaroon ng malaking daanan sa gitna ng mga shadow soldier. Sinabi ni Jinwoo, nakakatakot daw ang lakas nito dahil nagawa nitong ma-wipe out ang 100 of Shadow Soldier in just one swing. Ang laki daw nito ay napaka-enormous at ang tinataglay daw nitong energy ay sobrang lakas na parang gusto niyang tumakbo. Kakaiba ang kanyang nararamdaman habang minamasdan niya ang giant na ito. Ngunit dalawa lang ang dapat gawin upang mawala ang feelings na ito. Either tatakbo ka o kalimutan mo na lang kung gaano kalakas ang kalaban. O di kaya alisin sa landas ang giant na ito. Nagsagawa ng pag-atake ang Shadow Giant sa likod ng pinakamalaking giant, ngunit hinawakan lamang ang weapon nito at nag-swing gamit ang malaking espada, kaya nahati ang katawan ng Giant Shadow. Dumagsa ang napakaraming shadow ants sa talampakan ng pinakamalaking giant at kinagat ang paa nito. Ngunit inaapak-apakan lang ito ng pinakamalaking giant. Kaya medyo nainis si Vero nang nakita niya ito. Ngunit pinigilan nito ni Jinwoo dahil hindi pa oras para sila ay lumaban. Nag-aantay pa si Jinwoo ng tamang pagkakataon. Hinihintay niya na makita kung saan ang weakness ng pinakamalaking giant. Sinuntok ng giant ang mga shadow ni Jinwoo sa ground at nagmimistulang alikabok ang mga shadow sa laki ng kamao nito. Habang si Jinwoo nararamdaman niyang ang 100k mana kinukonsume ng mga na-destroy na shadow. Nagsagawa ng pag-atake ang shadow giant sa balikat nito at si Gemma naman sinubukan niyang saksakin gamit ang trident weapon ngunit parang bakal ang katawan ng pinakamalaking giant sa sobrang kunat. Pasimpleng winasak ng pinakamalaking giant ang dalawang shadow na nag-sneak attack sa kanya, kaya umabot na sa 90k ang mana ni Jinwoo. Napansin ni Jinwoo kung bakit hindi natatablan ng katawan ng pinakamalaking giant. Ito ay dahil ang mana daw nito ay nakabalot sa buong balat upang gawing armor, kaya confident itong magpatama sa kahit saan. Subalit mayroon siyang nakita na alam niyang hindi ito kayang i-block ng pinakamalaking giant. Ito ay walang iba kundi ang mata. Tinawag ni Jinwoo si Kaizel upang simulan na ang kanyang plano kasama si Igris at Biro. Nagsagawa ng pag-atake si Vero direkta sa mata nito, ngunit nagawang makapag-wave ang pinakamalaking giant kaya tumama lamang ito sa leeg.
habang si Igris naman nag-charge up ng lightning power gamit ang Demon King Longsword at direkta niya itong pinakawalan sa ulo mismo ng pinakamalaking giant. Ngunit sobrang bilis ng reflexes nito na iwasan ng lightning attack at tumama lamang ito sa sirang gusali. Napansin ni Jinwoo na tama ang kanyang hinala. Ang kahinaan ng pinakamalaking giant ay ang mga mata, kaya sobra nitong iniingatan upang hindi matamaan. Subalit hindi napansin ni Jinwoo na mabilis na kapag counter ang pinakamalaking giant, kaya ang malaking espada papunta sa kanya at makikitang wasak si Kaizel sa pagkakataon na ito. Naglanding si Igris sa braso ng pinakamalaking giant at dali-dali nitong tumakbo diretso sa ulo ng kalaban habang muli na namang nag-charge up ng lightning power gamit ang longsword. Pinakawalan ni Igris ang lightning power at minaigi niya itong asintahin ang mata, ngunit nagawa pa ring masalag ng kalaban ang ataking ito. Subalit ang hindi alam ng pinakamalaking giant, si Jinwoo ay gumamit ng stealth upang hindi maramdaman na nasa mukha na ang ating bida. Kaharap na nito ang mata. Kaya kaagad itong nag-unleash ng slashes direkta sa eyeball ng kalaban at bigla itong umatras na parang flash sa sobrang bilis upang dumistansya muna. Sobrang nasaktan ang pinakamalaking giant sa ginawa ni Jinwoo habang napangiti naman ang ating bida dahil tama nga talaga ang hinala niya. Samantalang si Bero ay muling nag-follow up ng atake at nagsagawa ng isang napakalaking diagonal slash direkta sa mukha ng kalaban. Kinuha ni Jinwoo ang 5 dagger. Gamit ang Commander Authority, nagagawa niyang palutangin at makontrol ang 3 dagger habang hawak-hawak niya ang 2 pang dagger. Sabay na umatake ang 3, si Bero, Igris at Jinwoo at pinupuntirya nila ang ulo ng pinakamalaking giant. Samantalang nakikita ni Hanikawa ang intense battle na naganap at wika niya hindi daw ito laban sa pagitan ng hunter at beast, kundi ito ay labanan sa pagitan ng 2 monster. Tinusta ng kuryente ang isang mata ng pinakamalaking giant at ang kabila naman ay parang dinaanan ng pusa. Samantalang si Jinwoo umaapaw ang napakatinding bloodlust at nag-activate ng skills Multilation, it means 100 cuts direkta sa napakalaking mata ng kalaban. Tumalsik ang napakaraming dugo at sobra itong ininda ng pinakamalaking giant ang sakit at kaagad tinawag ni Jinwoo si Bero. Mabilis na rumisponde si Bero at sinabing, "Your wish is my command, my king," at pinasok nito ang mata ng giant at doon sa loob ng ulo nagwala. Samantalang si Jinwoo makailang ulit na inactivate ang skills na Multilation upang magsagawa ng napakaraming slashes sa mukha nito. Wasak ang mukha ng pinakamalaking giant at punong-puno ito ng dugo. Pagkatapos unti-unti itong bumagsak at official na sinabi ng system na patay na ang kalaban ni Jinwoo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!